Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng kwento nating pinamagatang Ang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Nagkakagulo ang mga empleyado at empleyada. Bakit kaya? Yung mga babae, parang may kinakatakutan. May nagsisigawan pa. Oh, nasaan kaya si Magtanggol? Hindi niya kaya alam ang nangyayari sa kanyang opisina? Bakit? Anong nangyari dito? Madam, si Patrick at Joey, nagsundukan silang dalawa. Nagsundukan? Nagre-rebalan si Sherlyn. Okay. Nagribalan nila. Madam. Hoy, pwede ba? Huwag ba akong itamay Wala akong kinalaman sa mga away ng mga mukong na yan, no? Oh, bakit anong nangyari dito? May kausap ako sa aking cellphone nang didisturbo kayo. Bakit? Hindi pa kayo magtrabaho? Oh, bakit Marina nandito ka pala? Sinasahuran kayong walang ginagawa? Ay, naku, Daddy. Sina Patrick daw at Joey nagsuntukan. Naglaban ang ibig mong sabihin. Patrick, Joey, lumapit kayo dito sa akin. Mga walang hiya kayo. Nandito kayo mismo sa opisina. Dito pa kayo maglaban. Malawak ang kalsada. Doon na lang sana kayo maglaban. Lumabas kayo dito. Huwag niyong gawing boxing arena ang opisina ko. Si Daddy naman. Ano ba yung sinasabi mo, Magtanggol? Kausapin mo silang mabuti. Hoy, Patrick, Joey, lumapit daw kayo kay Mr. Madriaga. Nakatayo lang kayo dyan Sumunod kayo sa aking opisina. Mag-uusap tayo. Sige. Sumunod na lang kayo kay Daddy, Patrick, Joey, para matapos na ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang kami. Mami, huwag niyo nang pakialaman ng Daddy. Bahala na siya sa tauhan niya. Ang mabuti pa, sumama kayo sa akin sa opisina ko. Ay, ano ba?
Mga kong itulog. Oh. Ay! Lindong! Ay, Diyos ko! Ano ba itong nangyayari? Manatili lang kayo sa inyong kinaupuan. Huwag kayong magpanik. O kaya sumilong na lang kayo sa mga mesa nyo. Para kung ano't ano pa man, hindi matama ng mga ulo nyo. Sige na! Mami, ang lakas ng lindol. Paano kung mag-iba ang building na ito? Ay, Diyos ko, hindi naman siguro. May awa ang Diyos. Oh, Diyos ko, kaawaan mo kami. Mami, ano kaya kung lumabas na tayo dito? Si Daddy nga pala. Nasa kanyang opisina. Puntahan natin. Ang tagal naman yun na Lindol. Sina Marina at Jessa. Akala ko sumunod sila sa akin kanina. Paano na kung nagiba ang building? Ay, ayaw ko pang mamatay. Pero nahilo ako kanina. At hanggang ngayon, nahilo pa ako. Ay, mabuti na lang. Walang masamang nangyari sa akin. Salamat, huminto din sa wakas ang lindol. Manatili lang kayo sa kinauupuan ninyo mga kasama. Baka may mga aftershock pa. Uwi na kami! Mamaya muna kayo umuwi. Naku, baka may aftershock pa, mas delikado. Baka kung ano pang mangyari sa inyo sa labas. Ang daddy mo, Jessa, baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Halika, puntahan natin. Tara, Mami. Wala na... Oh, wala naman ang daddy mo dito. Nasaan kaya siya? Saan siya nagpunta? Magtanggol! Nasaan ka? Nandito ako sa silong ng lamisa. Tulungan niyo ako. Nahihilo ako. Mamatay na yata ako. Daddy, tinakpan niyang mukha niyo? Umiiyak pa kayo? Sabi ko, tulungan niyo ako. Isugod niyo ako sa ospital. Baka sakaling mabuhay pa ako. Si Madam Jess, itong tumatawag ka. Mabuti na lang at may signal ang sipi ko dito. Hello, Madam? Kumusta ka na dyan, Pipita? Wala bang masamang nangyari sa'yo nung kasagsagan ng lindol? Ay, wala naman, ma'am. Nagtutupi ako ng nilabhang damit nung biglang lumindol. Kaya nakaupo lang ako. Kayo dyan, Madam, kumusta kayo? Pinauwi ko na ang mga empleyado at empleyada. Nandito pa kami sa opisina. Ay, Ang daddy naman, nininervyos, umiiyak. ano? Napaano naman kasi, Madam? Ang lakas nung lindol. Sige, Pipita, mag-ingat ka dyan. Opo, Madam. Kayo rin po. Ay, naku. Tingnan mo nga naman. Si Sir Magtanggol? Kung magsalita, kala mo kung sinong malalaki. Alam din niya palang matakot. Pero, ang lakas ng lindol. Akala ko katapusan na ng mundo kanina. Kausap ko si Ate Pipita nung tumatawag ka sa akin. Kinumusta ko siya kung ano ang kalagayan niya. Wala naman daw nasira sa bahay nyo. Hindi ko natanong ang bagay na yan. Ang kalagayan niya ang kinumusta ko. Nataon pala na nandyan kayo sa opisina nyo. Kararating lang namin ni Mami nung biglang lumindol. Pagkatapos may nag-away pa. Nagalit ang daddy.
ninervyos siya. Kaya dinala namin sa ospital. Ano? Sige, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Hindi ko pa kasi nakakausap yung doktor ni Daddy. Ayaw ko na dito. Gusto ko nang umuwi. Sa bagay, wala na yung nervyos ko. Nasaan pala si Jessa? Hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Kausap pa niya yung doktor mo. Hindi ka pa yata palalabasin dito. Bakit ba ayaw akong palabasin? Baka mas lalong magkasakit ako dito. Baka may aftershock pa at magiba itong ospital. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pati ako, ninenervyos na rin. Sino naman ang hindi nervyosin sa lakas ng lindol na yon? Marami akong nakakasalamuhang mga matataas na tao. Pero hindi ako ninervyos. Yung lindol na yon, naku, ninervyos ako. Manalig ka sa poong may kapal para malayo tayo sa kapahamakaan. Ang tagal naman ni Jessa. Nakausapin ang doktor ko. Ay, ewan ko sa kanya. Huwag ka kasing magmadali. Baka ang kausap niyang doktor yung asawa ni Dr. Cesar na kung magsalita ay kay bagal. Ang lakas ng lindol na yon. Pagkatapos, wala pa akong asawa. Balak ko na sanang pakasalan si Jessa. Pero ang problema ko, si Mr. Madriaga. Baka ayaw niya ako para sa kanyang anak. Dahil malayo ang katayuan namin sa buhay. Ay nako, malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad ni Jessa. Sana magbuntis pa siya. Ay kung magkakatuluyan kaming dalawa. Sir! Ang saya mong sumalubong sa amin, Bebeta. Parang walang nangyari. Sir, nininervyos din ako kanina. Akala niyo? Uso na pala ang sakit na nervyos ngayon. Tinignan mo na ang lahat ng parte ng bahay. Gaya ng bitak na dingding, sa kwarto, lalo sa kwarto namin ni Madam Marina. Wala pa naman akong nakitang bitak, sir. Ang ibig mong sabihin, hindi ka pa naglibot? Sir, mamaya na po, sir, kapag nagwalis ako. Ay, hihiga muna ako dito sa sopa, Pipita. Tignan mong mabuti ang kwarto namin, ha? Baka may nabitak doon. Sa CR, tignan mo rin. Baka may dagang nahulog o kaya kubra. Tignan mo, ha? Opo, sir. Nasa garden kami ni Kulas nung kasagsagan ng lindol. Kung hindi gumalaw ang kinatatayuan namin, hindi ko naramdaman. Malakas pala dyan sa inyo. Ay, akala ko nga, dito lang ang pinakamalakas. Sa ibang lugar din pala. Salamat sa Diyos. Walang masamang nangyari sa'yo, Pipita. Oo, kamuto. Mahabagin ang Diyos sa atin. Tama ka diyan. Nag-alala ako sa'yo kanina. Akala ko may masamang nangyari na sa'yo dyan. Ay, hindi. Hindi pa hintulutan ng Diyos na may mangyari sa akin na masama. Naniniwala ako na ligtas ako sa Kanya. Sana nga, wala nang kasunod na aftershock. Sana nga wala na. Wala pa naman akong asawa. Kamuto, andyan ka pa ba? Ha? Wala na. Stay, nandito pa ako. Sige, mag-ingat kayo dyan, Nicolas. Bye-bye!
Bye! Ano bang nangyayari sa iyo magtanggol? Babahon ka, pagkatapos hihiga ka. At kung ano ang iyong maisipan, maglalakad na nakatingala sa bubong ng ating bahay. Mahirap na. Baka biglang bumagsak ang kisame ng ating bahay. Talagang tumanim na ang nervyos mo sa iyong isipan. Nainis nga ako. Ayaw ko ang nangyari sa akin. Nahilo ako sa lakas ng lindol. Alam mo ba, habang nagdarasal ako ay napaiyak ako, Marina. Bakit ka naman nainis? Kanino ka nainis? Makinig kang mabuti. Tawagin mo si Jessa. May sasabihin ako sa inyong dalawa. At ang gusto ko, hindi malaman ng iba na nagtago ako sa silong ng misa noong kasagsagan ng lindol at umiyak ako habang nagdarasal. Magandang umaga po, sir. Ito na po yung pinatimpla niyong kape. Pipita, ang saya-saya mo. Parang walang nangyari sa'yo kahapon. Hindi ka naapektuhan ng lindol. Ay, hindi po, sir. Ano ba naman klaseng matandang ito? Pinaapansin ako lagi na masayahin. Hindi naman. Sir, ganito ako talaga, sir. Masayahin talaga akong tao. At, sir, alam niyo kung dibdibin niyo ang mga problema sa buhay? Kukulubot kayo, Lalong mukha niyo. Ay, kukulubot yan. Relax lang, sir. Sabi nga nung kanta, tawanan mo ang problema! Ganon! Ay, tama ka nga naman dyan. Pero makinig ka sa aking sasabihin. Tignan mong mabuti ang bubong ng bahay, mga bitak ng dingding at ang kisame. Ay, opo, sir. Huwag kayong mag-alala. Maglilibot-libot ako sa buong kapaligiran. Oh, Daddy. Gising na pala kayo. Ay, hindi nga ako nakatulog kagabi. Iniisip ko sina Patrick at Joey dahil sa lindol. Hindi ko sila napagalitan dahil sa kanilang mga ginawa. Si Daddy naman. Kay aga-aga, yan ang nasa isip niyo. Ano naman? Huwag nilang sasabihin sa akin na nakalimutan ko na ang nangyari. Akala nila siguro nakaligtas na sila sa akin. Ay, hindi. Ay, siya nga pala, Jessa. Bago ko makalimutan, sabihin mo sa mga empleyado na pumasok na sila para makuha na nila yung sahod nila. Opo, Daddy. May group chat naman kami. Doon ko na lang sasabihin ang gusto nyong iparating. Oh, Mr. Corrales. Ang aga mo namang tumawag. Kumusta naman kayo nung lindol kahapon? Mabuti naman kung ganon. Yung mga parte ng negosyo nyo. Ako din eh. Oo. Ipapakita ko sa magaling na engineer. Lalo na, kapapatayo lang nun.
Ay, siya nga pala. Bakit kayo tumawag? Sigurado yan. Maganda yung naisip nyo. Oo naman. Magtutulungan tayong mga negosyante na magbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng lindol. Oo, sige. Sasabihan ko ang mga negosyante. Kailan ba tayo magmi-meeting? Oh, sige. Okay. Bye. Tama si Mr. Madriaga. Sasabihin ko. I-chat ko naman si Jessa. Pinaalalahanan lang kita magtanggol. Kausapin mong mabuti sina Patrick at Joey. Huwag mong idaan sa dahas. Pwede ba? Huwag mo akong pangunahan, Marina. Alam ko ang aking ginagawa. Iyang pangalan mo ang isipin mo. Anong koneksyon naman sa pangalan ko? Iwanan mo nga ako, Marina. Nasaan kaya si Pipita? Baka nasa labas, nagwawalis. Sasamahan ko siyang maglibot mamaya sa buong bahay. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka nang pumunta sa opisina, ha? Baka pagtulungan nyo na naman ako ni Jessa. Sige na, umalis ka na. Ay, naku. Pagtulungan daw namin ni Jessa. Ay, hindi man lang maalala ang nangyari sa kanya kahapon. Yan ang napag-usapan namin ni Mr. Corrales, kaya naisip ko ang daddy mo. Maganda yung napagkasundoan ninyong mga negosyante. Pero gusto din niya kayang tumulong? Oh, parang hindi ka sigurado. Ang ibig kong sabihin, palagay ko gusto niyang tumulong. Eh kung ganon, kausapin mo ang daddy mo. Pwede naman. Ano kaya kung imbitahan nyo na lang sa gagawing meeting ng mga negosyante? Palagay ko, sasama yun. Oo, sige. Tatawagan ko siya. Oh, bakit ngayon ka lang tumawag? Kakapatayo lang ng aking gagawing negosyo. Pero may nakita na kayong bitak? Oo. Malakas yung lindol. Baka hindi naman pulido ang pagkagawa. Sige, gawin mo ang nararapat. Okay, tawagan kitang muli. Bye. Ay, nako. May tumawag muli sa akin. Sino kaya ito? Hello! Magandang umaga sa inyo, Mr. Madriaga. Si Lucio ito. Oh, ikaw pala, Lucio. Napatawag ka. Tumawag kasi sa akin si Mr. Corrales. Baka gusto niyong umaten sa magaganap na meeting ng lahat ng mga negosyante. Gusto kasi ni Mr. Corrales na magkaisa tayo para bigyan ng ayuda ang mga nasalanta ng lindol. Ano? Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang magbigay ng ayuda.
Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!